Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. And salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na to na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. And salamat po pala sa bawat isa nung nakarang linggo na tumulong po sa atin. Tumulong po na nung nandito po yung aking pamilya. Salamat po sa inyo lahat. And sir, paabot mo kay Papa Juan na nagpasalamat ako sa inyo sa mga pagtulong niyo po sa lahat. And salamat din po sa aking kapatid kasi yung mixer po na yan na bago, binigay niya po yan. Siguro na siya nakaraan sa mixer natin kasi wala daw ganito, walang ganyan. Sabi niya sa akin, since hindi naman daw mabenta, kaya mo na lang doon. Ayan, so mga ganun mga bagay. So salamat sa Panginoon sa mga blessings po na yan. And yung isa, dalahin ko na lang yan doon sa puerto. Kasi yung mga kambal, pag nagkakanta sila, nagkagawan sila ng mic. So ngayon, dahil marami ng line, tag-iisa sila ng mic doon pagkakanta sila mamayang gabi. And yung mixer ko po kasi doon sa puerto, dalawang channel lang. And salamat mga kapatid sa inyo pong mga pagtulong po dito sa church, and I hope na hindi po kayo magsawa sa bagay po na yan mga kapatid. And I'm hoping as well na naintindihan po natin yung bagay na yan na ginagawa po natin yan, hindi po dahil sa akin, kundi dahil para po sa Panginoon. Amen? So yan po yung lagi po nating tatandaan mga kapatid. Kasi pag ginawa mo po yan para sa tao mga kapatid, darating po sa punto ng buhay po natin na madi-discourage ka po mga kapatid. Amen? Pero pagdating po para po sa Diyos ang lahat, and then yan po yung maganda mga kapatid. So, again, magandang umaga po muli sa ating lahat, and we're going to continue yung atin pong pinag-aaralan sa salita ng Diyos dito po sa Book of Philippians. And I believe mga kapatid, ngayong araw po na to ay matatapos po natin tong Philippians chapter number 1 po mga kapatid. Okay? So if you have your Bible, buksan po natin sa Philippians chapter number 1, and we'll be reading 27 hanggang verse number 30. Tayo po tayong lahat at sundan nyo lang po ko sa inyong mga mata. Philippians chapter number 1, verse number 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you it is given in behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which ye saw in me, and now here to be in me. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat o God sa inyo pong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, dalangin ko po na ikaw po yung magbigay po sa amin ng open mind, open heart, Panginoon, to accept what is the truth from the Word of God. And Lord, help us, O God, this morning na ma-absorb po namin ito, Panginoon, at makatulong po ito, Panginoon, sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po kayong maupo. And again, magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. And last time, we are done na yung ating pong pinag-usapan na as si Paul, as a Christian po mga kapatid, and tayo po mga kapatid, na alam dapat if we live in the flesh, this is the fruit of our labor. At mga kapatid, kapag tayo po ay nabubuhay po tayo kay Kristo, at mamatay po tayo ng gain po sa Kanya mga kapatid. Hindi lang po yan mga kapatid, but also mga kapatid, na ma-magnify po yung body, yung Panginoong Jesus sa ating pong katawan, whether in life or in death po mga kapatid. So mga kapatid, ito po ay continuation sa ating pong pag-aaralan po natin ngayon mga kapatid. Because in here mga kapatid, si Apostle Pablo po ay nakikipag-usap po sa mga Kristiyano, sa mga tao pong ligtas na po mga kapatid. Kaya dapat nating maintindihan na ang buhay ng Kristiyano, hindi po ito naglalaro o basta lang parang gusto mo lang dito, gusto mo lang ng ganyan kasi nandyan yung barkada mo, nandyan si crush mo, nandyan yung eto, nandyan yan, nandyan ka lang mga kapatid. Mga kapatid, kaya po tayo nandito sa simbahan mga kapatid kasi unang-una din po mga kapatid na dapat natin kinukonsider sa buhay po natin,
is tayo po ay naging Kristiyano. At kapag naging Kristiyano ka, dapat alam mo din kung anong gagawin mo bilang isang Kristiyano. Kasi mga kapatid, hindi po pwede na Kristiyano ka na hindi mo alam na yung gagawin mo para sa basta ganito lang, kanta ka lang dito, magano ka lang, ganyan ka lang, upo ka lang dyan, ganito ka lang. Mga kapatid, we have to understand mga kapatid. Kasi mga kapatid, kailangan po nating lumalim at maunawaan na yung buhay po natin mga kapatid, na tayo po ay nabubuhay dito sa mundo at darating yung panahon, mamamatay din po tayo. Ngayon mga kapatid, pag tayo po ay nawala dito sa mundo, ano po ba yung gusto nating ma-pass on sa ating pong generation? What I'm talking on generation mga kapatid is yung generation mo as your family, na magiging family mo at na-imagine mo mga kapatid, ito sila Brother Julius, sila Sis Gia, Sis Rio, sila Ate Joy, sila Sis Myra, generation nila yan before dito sa Tangupay, nung sila mga parang katulad nito mga to, tama? Ngayon mga kapatid, darating sa panahon na yung kayo mga bata, magiging ganito rin kayo. Ngayon, anong gusto mong maipasa na generation sa kanila? Ngayon mga kapatid, kung wala po tayong alam sa salita ng Diyos, kung wala po tayong alam sa buhay po natin at wisdom mga kapatid, mahihirapan po tayong mag-pass on ng generation na meron pong takot sa Diyos. Makikita mo po yung mundo ngayon mga kapatid, sobrang gulo na. Sobrang nakikita mo parang ganito na ngayon yung mga tao. Kumbaga para kung titignan mo parang wala nang galang sa magulang, hindi na marunong magpasalamat, wala nang takot sa Diyos, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Pero mga kapatid, nasa banal na kasulatan po yan mga kapatid. So ngayon mga kapatid na nandito po tayo mga kapatid, pag-aaralan po natin ito mga kapatid para makita po natin yung bagay na dapat po natin gawin sa ating buhay kung naniniwala ka na ikaw po ay Kristiyano at ikaw po ay ligtas. Kaya mga kapatid, hindi po to excuse na ako'y bata pa, pastor, bata pa ako, pastor, siguro sa susunod na lang, pastor, matanda na ako, pastor, hindi ko na kaya yan. So wala po tayong excuse po mga kapatid. Kasi itong buhay po natin mga kapatid, dapat po ito ibigay sa Panginoon. Kaya nasabi ni Apostol Pablo na for me to live is Christ and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Kaya mga kapatid, dito, biglang sinabi ni Apostol Pablo sa verse number 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Mga kapatid, hindi yung conversation po na yan, hindi lang po yan basta yung speech o yung paano ka magsalita. Mga kapatid, it talks about your life as a Christian. Dapat mga kapatid, yung atin pong manner of life, dapat po itong mag-align sa gospel po ng ating pong pinaniwalaan po mga kapatid. Na ang kagustuhan ni Apostol Pablo ay marinig po natin to, marinig po yung affairs ng buhay nitong mga taga-Philippians sa kanya po mga kapatid. So mga kapatid, ano po ba yung grace or gospel na dumating po sa atin? Let's go on lagi po tayong nababanggit ito mga kapatid, but this is a good verse to go. Sa Titus chapter number 2, verse number 11, nabanggit din po to last Friday, but babanggitin po natin siya ngayon kasi nga maganda rin po talaga siyang ilagay dito. Dahil lang sabi ng Bible dyan, for the grace of God that bringeth salvation, ano po yung biyaya ng Diyos? That is the grace, the gospel of the grace of God, the gospel of Christ, na ito po yung nagdala ng kaligtasan po sa atin at naipakita po ito sa lahat ng tao. Verse number 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, that we should live soberly and righteously and godly in this present world. So mga kapatid, yung manner of life dapat po natin, mag-a-align po dapat yan sa pinaniniwalaan natin. Although mga kapatid, hindi po siya yung batayan ng kaligtasan po mga kapatid, pero kung sinasabi mo nga na Kristiyano ka at yung salita ng Diyos nagsasabi na dapat ito yung buhay ng isang Kristiyano, dapat sundin po natin yan. Dapat gawin po natin yan mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili po nating kalooban at tumaliwas ka sa sinasabi ng salita ng Diyos po mga kapatid. Ngayon sabi dyan mga kapatid, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Now, mga kapatid, ang katotohanan din po mga kapatid, hindi ko po naririnig yung affairs ng buhay nyo
Simula po Monday hanggang Thursday. Not unless, nasasabihin nyo sa akin kung ano yung nangyari sa school, sa buhay nyo, doon ko lang po yan malalaman. Pero mga kapatid, isang bagay sa akin, ang aking pong pinagpipray po sa bawat isa po sa atin, na sana mag-stand siya sa faith. Na sana i-share niya to pag meron siyang pagkakataon. Na sana pag may nakausap siyang, tinatry siyang ikunin, sabihin ng ganito, sana hindi siya ma-swift away o sana hindi siya ma-deceive ng mga taong. That's my prayer for every one of you mga kapatid. Kasi syempre, pag Friday, panatag ako kasi nandito ako, makakapagsabi ako sa inyo, nakikita ko kayo. Pero mga kapatid, pag wala na po kayo, hindi ko na po alam yung affairs ng buhay nyo. But mga kapatid, this is a reminder for us na yung conversation natin as it becometh the gospel of Christ. Now mga kapatid, ikaw man ang nakakaalam kung anong klaseng manner of life na meron ka. Ikaw mismo at ang Diyos ang nakakaalam po niyan mga kapatid. Ano bang klaseng meron ka mga kapatid sa buhay po natin? Kasi mga kapatid, a person's conversation, mga kapatid, hindi po dapat sa pagsasalita lang. Dapat mga kapatid, sa Bible po mga kapatid, na nirefer po itong mga kapatid ng entire, na si Apostle Pablo po mga kapatid, na nagsasabi din po siya ng kanyang manner of life, or manner of living po mga kapatid. Hindi lang po sa salita, sa pagsasalita mga kapatid, but as well sa attitudes po natin mga kapatid. Even in our appearance, and even such some of our actions. No, mga kapatid, we have to understand. Now, you have to ask yourselves, ano nga bang merong attitudes ako pag wala na ako sa church? Ano bang meron na akong appearance pag wala na ako sa church? Ano nga bang meron na akong action pag wala na ako sa church? Pag sa church ba yung pananalita mo ba, okay? Pero pag sa labas, kumusta naman po yung ating pakikipag-communicate po mga kapatid? Now, mga kapatid, this is yung topic po ng manner of life, mga kapatid. Napakalawak po na ito, mga kapatid. Because Paul is trying to talk about a lot of things. Ang dami pong sinasabi ni Apostle Pablo parating po sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Now, mga kapatid, syempre, may mga pagkakataon na nasasabi mo sa sarili mo na parang ang weak mo sa panahon na ito. Bakit nagawa mo yung bagay na yan? Mga kapatid, one thing mga kapatid na dapat po nating maintindihan sa buhay po natin is dapat we have to understand a lot of things from the Word of God. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, kailangan mo talagang punuin ang iyong sarili ng salita ng Diyos kasi kung hindi mga kapatid, madali po tayong madala ng mundo. Mga kapatid, tandaan po natin yung ino-offer ng mundo po sa atin, yan talaga yung gusto ng ating laman. Hindi mag-o-offer yung mundo na hindi mo gusto. Amen? Talagang pag nagbigay yan sa iyo ng ganyan, talagang yan yung gusto mo mga kapatid. Pero mga kapatid, we have to understand as well na dapat nating maintindihan sa sarili natin kung ano ba dapat yung mga ginagawa natin mga kapatid sa atin pong buhay. Now, let's open our Bible mga kapatid sa Hebrews chapter number 13. Verse number 5. The Bible says there mga kapatid, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Ito mga kapatid, kapag kayong buhay po natin is wala po tayong contentment sa ating pong buhay, ang mangyayari po niyan mga kapatid is that you're going to have a covetous. Maiinggit ka, parang lahat na lang ng bagay na nakikita mo sa kapitbahay mo, gusto mo meron ka din, mas marami pa. Parang halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo, bumili ng malaking TV, 55 inches. Ikaw, bibili ka rin kinabukasan, 65 kahit hindi mo kaya. Kasi nga, hindi ka pwedeng malamangan. So, covetous po mga kapatid. And this should not be in the Christian. Learn to be content mga kapatid. Another verse po mga kapatid is on 1 Peter chapter number 1, verse number 15. 1 Peter chapter number 1, verse number 15, the Bible says, but as he which hath called you is holy, sino yung tumawag sa atin ng Panginoon, siya ay holy, so be holy in all manner of conversation. Kaya mga kapatid, this is parang napakahirap sa buhay po natin, pero kailangan po nating tanggapin
that be holy in all manner of conversation. Now mga kapatid, the question right there, kapag wala po tayong alam sa salita ng Diyos, hindi mo po yan magagawa. A person that is lack of the knowledge in the Word of God, hindi po niya kakayanin na mamuhay po ng banal. Bakit mga kapatid? Kasi nga wala eh. Wala tayong wisdom, wala tayong knowledge sa lahat po ng ating ginagawa, kaya parang wala lang sa iyong lahat. Tama lang na nandito tayo, tama lang na nandyan ka, pumunta ka, pero wala. Pero mga kapatid, kailangan po nating mamuhay ng tama na naayon po sa salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter number 1, verse number 12. The Bible says, mga kapatid, for our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we had our conversation in the world, and more abundantly to you, word. Na mga kapatid, our rejoicing is this, in the testimony, mga kapatid, yung ating pong godly sincerity. Amen? Now mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na yung Kristiyano na ligtas kinabukasan, holy na kagad. Mga kapatid, kaya nga po tinuturo. Kaya po tayo nagtuturo. At ang kailangang response natin, mga kapatid, kailangan natin makinig, kailangan mag-pay attention ka, kasi pag hindi ka mag-pay attention po, mga kapatid, you will lost a lot of things from what in this pulpit was preaching. Yung mga sinasabi po dito, mga kapatid, masasayang lang po lahat. Kumbaga, kung naririnig yung sinasabi na pumasok sa tainga na to, lumalabas lang po yan dito. Kasi mga kapatid, hindi po natin napakikinggan at hindi mo pinakikinggan. So mga kapatid, importante po na makinig tayo because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Importante na mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Importante na magbasa ka ng salita ng Diyos. So that it will feed you a lot of things in your Christian life po mga kapatid. Ephesians chapter number 2, kasi kung hindi mga kapatid, ito po kasi tayo mga kapatid, na ang sabi diyan mga kapatid sa verse number 2 ng Ephesians chapter 2, wherein in time past, sabi niya, you walk according to the course of this world, to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse number 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So mga kapatid, kailangan mo talaga kasi nga dito ka galing. Fulfilling the lust of the flesh and even desiring the lust of the flesh po mga kapatid. By nature, yan po tayo. Salamat sa Diyos because niligtas po tayo. Amen? Salamat sa Diyos dahil pinawalang sala po tayo. Pero mga kapatid, ito po yung katotohanan na kung ano po tayo dati. Kaya mga kapatid, kung hahayaan mo po na yan ang mabuhay po sa atin, yan po yung manguna po sa ating buhay, then yan po talaga mangyayari even na nandito ka na sa church. Ganyan po talaga siyang mangyayari mga kapatid. Kasi by nature, ito na po tayo. But salamat sa Diyos mga kapatid because in verse number 4, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, He quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Amen? Kaya mga kapatid, importante po yan mga kapatid. And in chapter 4, verse number 22, the Bible says there mga kapatid, that ye put off concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to the deceitful lust. So nakita niyo po mga kapatid, only let your conversation as it becometh the gospel of Christ. Kasi mga kapatid, you have to put off the former or the old man. The former conversation. What's the former conversation po mga kapatid? Balikan mo yung Ephesians chapter 2 verse number 3. That's us before. Amen? So nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, nandyan pa din yan. At kung yan yung mangingibabaw sa buhay natin, at hindi mo hahayaan na kumilos sa buhay mo ang salita ng Diyos, ang banal na spirito mga kapatid, then, Kristiyano ka nga,
Nandito ka sa simbahan, pero yung buhay natin, mga kapatid, nandoon pa din sa old, former conversation. What is that? Desiring the lust of the flesh and fulfilling the desires of the flesh or lust of the flesh po, mga kapatid. But mga kapatid, sabi ng Ephesians 4:22, that ye put off concerning the former conversation the old man. Kasi mga kapatid, ano po yung old man? Alam niyo po ba yung old man? Remember Adam? Kung ano po yung ginawa ni Adam sa atin? That's our old man. Sinners, patay, pero ngayon mga kapatid, hindi na po mga kapatid, at yung old man po na yan, that is corrupt according to the deceitful lust. Kaya mga kapatid, on the next verse, ang sinabi niya po dyan, and be renewed in the spirit of your mind. Verse number 24, and that you put on. Nakita mo kayo na, put off, and put on the new man. What's the new man? That's Jesus Christ, the life, the righteousness of Jesus Christ, which after God is created in righteousness and true holiness. Kaya nasabi din mga kapatid, even that is not in our dispensation mga kapatid, but nagkakaroon po siya ng ano po sa atin mga kapatid, na kung ang ating tumawag po sa atin ay holy, ang Diyos natin ay holy, at sa Kanya yung true holiness po mga kapatid, we should live holy. Amen? So, paano po natin maiintindihan yan mga kapatid din? Basahin po natin ang salita ng Diyos, makinig po tayo ng salita ng Diyos, intindihin po natin kung ano po yung nakasulat sa salita ng Diyos. At isabuhay po natin yan. Put off and put on the new man po mga kapatid. Amen? Kasi kung babalikan mo mga kapatid, yung verse number 21 ng Ephesians na yan, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, we have to understand, magpatuloy po tayo na maglingkod sa Diyos because mga kapatid, ang importante po yung salita po ng Diyos, napaka-importante po niyan mga kapatid. Dahil ito po yung tutulong po sa atin na tayo po ay tatayo sa isang spirit, sa one spirit, that we are all going to stand fast in that sa bagay po na yan mga kapatid. Balikan po natin yung ating pong text sa Philippians, chapter number 1. Verse number 27 po mga kapatid, ang sinabi po ng Bible, di ba, only let your conversation as it becometh the gospel of Christ, that whether I am absent, I come and see you, or else absent, I may hear your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. And again mga kapatid, ang isa ko pong panalangin, na kahit pag hindi po tayo magkakasama, at wala po tayo sa church, ang isang panalangin ko talaga sa bawat isa po sa atin, I am hoping na even we don't see each other, you're standing fast in one spirit. We strive together for the faith of the gospel. Now mga kapatid, yung bagay po na yan, church po yan. Striving together for the faith of the gospel, that's church. Kung gusto mo pong makipag-unite sa bagay po na yan, mga kapatid, that should be. Dapat. Pero mga kapatid, minsan, ang isang Kristiyano, mahihirapan siyang mag-stand fast. Mahihirapan siyang mag-strive together for the faith of the gospel kasi nga, hindi magtutugma yung ating buhay sa ating pinaniniwalaan. Although mga kapatid, hindi naman natin sinasabi na hindi ka ligtas. Pero mga kapatid, mahihirapan ka. Mahihirapan mag-penetrate ang salita ng Diyos sa kanila. Kasi bakit? Ibabalik naman nila sa iyo eh. Oh, talaga ba? Buhay mo nga, ganyan ka, paras mo lang tayo. Di ba? Parang, we know that the gospel has a power po mga kapatid. Kaya lang minsan mga kapatid, hindi po tumatalab. Tingin mo dahil sa gospel o dahil sa buhay natin? Dahil sa buhay natin mga kapatid. Kaya minsan, alam niyo po yung mga tao ngayon, critical po yung utak nila. Ibabalik at ibabalik talaga yan sa iyo mga kapatid. We're not trying to say na yung kaligtasan merong works, pero mga kapatid, after that you got saved, kailangan mo talagang maging mabuting Kristiyano. At yan talaga yung sinasabi ng Bible po mga kapatid. Amen? Na yung conversation mo mag-change. Yung speech mo mag-change. Yung buhay mo, yung attitude mo mag-change po mga kapatid.
At ikaw lang po ang makakaano niya mga kapatid. Sa lahat ng bagay, ikaw lang po ang makakaalam niyan. Kung nasaan na ba ako banda. Lord, kaya ko ba kayang itayo sa kanila yung sinasabi ko? Now, if you're going to ask me mga kapatid, sa panahon, sa punto ng buhay ko ngayon mga kapatid, if you're going to, kung dadalhin niyo po ako ngayon sa mga kaibigan ko, kaya ko pong itayo kung ano po yung tinatayuan ko po ngayon. Na wala po silang blame na may tuturo po sa akin. Amen? I'm not trying to be arrogant mga kapatid, but trying to encourage you kasi nga, kailangan mong ipakita yung tamang buhay, hindi naman perfect, but yung tamang buhay na sinasabi mo mga kapatid. Amen? Hindi yan overnight mga kapatid, believe you me. Hindi yan yung tipong 3 months, hindi ka na makabasag pinggan. Hindi po yan ganun mga kapatid. This is a lifetime process. Kaya lang mga kapatid, kung wala namang pagbabago sa atin, baka naman talaga mali yung paniniwala natin to begin with. So we have to understand that mga kapatid. Kasi mga kapatid, whether you like it or not, the world was taught na titingin sa iyong buhay at yan yung ituturo sa iyo. Kasi mga kapatid, i-blame sa iyo. Amen? So mga kapatid, ngayon pa lang we can still change, we still have time na yung ating pong conversation po mga kapatid, na ito po ay maging sinasabi na sa gospel of Christ. So that we as a church can stand fast in one spirit. Amen? Ang hirap mag-stand sa one mga kapatid kung tayo dito, iba-iba tayo. Halimbawa, ito yung tinuturo ko, tapos sa inyo, iba din. Mahirap mga kapatid. Halimbawa, sa inyo, iba din dyan, iba din dito. Parang halimbawa mga kapatid, pag may iba-iba yung meeting, hindi kayo pare-parehas. Kasi may meeting doon, may meeting dito, may meeting dyan, may meeting dito. So mga kapatid, we have to stand fast in one spirit with one mind. Ano po yung one mind dapat natin? Striving together for the faith of the gospel. Amen? When it comes to gospel po mga kapatid, katulad niyan, we're going to have a ministry there in Magbabadil po mga kapatid. Let's have a one mind there. Kahit po hindi ka makasama, ano pong gagawin mo? Pray. That the Word of God will have free course, that the Word of God will work in their lives, na tanggapin nila yung katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? That's how it is mo mga kapatid. Huwag po tayong masaguro. Pastor, hindi mo ako sinama, magtatampo ko sa iyo. O sige, ako nilang maiwan. Amen? Pero mga kapatid, that's one thing that we can do as one. Striving together for the faith of the gospel. Alam niyo po mga kapatid, when Apostle Paul is trying to have his journey, hindi naman lahat sumasama sa kanya eh. Sino lang yung mga nakasama? Nakasama niya si Barnabas. Then later on, nagkaroon sila ng problem kay John Mark. Si Barnabas, sinundan si John Mark. Si Paul, nakasama niya si Silas. And then later on po mga kapatid, ano niya si Timothy, sila Titus, pero sinama niya ba yun sa buong travel niya? Hindi rin po mga kapatid. Iniwan niya sa church. Iniwan niya dito sa mga churches sa Ephesus. Mga kapatid, that's how it is po mga kapatid. But even though mga kapatid na hindi po sila nakakasama sa buong travel ni Apostle Paul, they're praying for that. Amen? So mga kapatid, we have to pray for that mga kapatid. Mag-pray tayo na magkaroon tayo ng malaking sasakyan. Bili tayo ng train. Paggawa tayo ng release dyan. Amen. So mga kapatid, mag-pray tayo ng ganyan mga kapatid. I know that we have to go. Pero mga kapatid, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Amen? Ang importante kasi niyan mga kapatid, marinig nila yung katotohanan. Marinig nila yung gospel. Yung totoong gospel mga kapatid, that Christ died for our sins. That He was buried and rose again the third day according to the Scriptures. At tanggapin nila yan mga kapatid na sufficient yung gospel na yan para sila po ay maligtas. At kalimutan kung anong mga tradisyon, mga paniniwala na hindi naman talaga makapagligtas sila sa kanila sa panahon po natin ngayon. You have to pray for that. Kasi mga kapatid, for sure, hindi naman naging madali sa bawat isa sa atin na paniwalaan din yan kasi we've been taught a lot of things nung simula po nung tayo bata. Nakarinig tayo ng pagkarami-raming mga explanation po mga kapatid at hindi parang ang hirap niyan. But mga kapatid, when it comes to Jesus Christ, it is His work yung kailangan po mga kapatid. Kaya mga kapatid,
Nung tayo po ay naging Kristiyano na, sabi dito sa verse number 20, and in nothing terrified by your adversary, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and of God. When we became a Christian, here's the thing. May adversaries, may kaaway, may kalaban. At yung kalaban na yan, mga kapatid, naghihintay po yan ng pagkakataon na sirain ka, na hindi ka makapagpatuloy, na hindi ka makapakinig. Gagawin niya ang lahat kasi kailangan hindi ka matuto, hindi mo makita yung katotohanan, at hindi ka magpatuloy sa buhay mo bilang isang Kristiyano. At kapag nagkakaroon ng problema ang isang Kristiyano, nandyan yun siya, mga kapatid. Sisirain niya yung buhay ng isang Kristiyano kasi ayaw niya maging successful ka sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Pero mga kapatid, yung bagay po na yan is a token of perdition. Kumbaga yung bagay na evident po yan na yung token of perdition, mga kapatid. Pero sa atin, mga kapatid, yung adversary po natin, hindi po yan sa atin. But it is for our salvation and that of God. Amen? Kaya mga kapatid, magbantay po tayo sa ating buhay. Kasi mga kapatid, kapag tayo po ay nanatiling bata o baby sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yung baby madaling ma-terrified. Tama? Kailan ba darating yung panahon na hindi ka magiging terrified sa bagay sa adversaries mo? Amen? Pero sabi ng Bible, mga kapatid, if your understanding ko, pag ikaw po ay lumalago na, mga kapatid, ikaw ay lumalago na, you don't need to be terrified with your adversaries. Iisipin mo na meron dyan siya kasi ngaligtas ka. Kaya nalala niyo po yung sinabi ko, baka yung adversary hindi mo nasasalubong kasi kasabay mo. Di ba, nalala niyo yun? Yung, Pastor, hindi ko naman nakakasalubong yung demonyo. Hindi mo alam, kasabay mo pala. Sabay pala kayong lumalakad. Akbay ka pa niya. O nakita niyo po, mga kapatid, hindi ka, ganun pala nangyari. Kaya pa tanong ka ng tanong, wala man akong nasasalubong na ganito, ganyan, wala man akong adversary. Hindi mo pala alam, magtropa pala kayo ng kalaban mo. So mga kapatid, hindi ka talaga lalago at yun, pag na-realize mo, then you're going to be terrified. But Apostle Paul encouraged us and in nothing terrified by your adversary, which is to them an evident token of perdition, to you of salvation and that of God. Kaya mga kapatid, wag po tayong basta-bastang ma-terrified sa ating pong adversary. Kung kilala mo siya, alam mo kung ano yung galawan niya, mga kapatid, you don't need to be terrified. What you're going to do is to stand fast in one spirit and one mind, striving together for the faith of the gospel. Nandun po yung focus po natin, mga kapatid. Wala muna dun sa mga crush. Wala muna dun sa mga palalabs mo. Kasi pag nandyan yan, talaga naman. Talagang mateterrified ka pag hindi napunta sa'yo si crush. Yan talaga mangyayari niya, mga kapatid. Na mga kapatid, in verse number 29, we can see here, for unto you is given, it is given in behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Kaya mga kapatid, ito na yung sagot sa bawat isa na tatanong, Pastor, bakit ganun? Nung naglingkod ako sa Diyos, bakit parang mas dumami yung pagsubok sa buhay ko? Bakit parang naghirap lalo, Pastor? Ito na yung sagot. Mga kapatid, it is given on your behalf of Christ not only to believe on Him. Ang sabi niyan, mga kapatid, but also to suffer for His sake. Amen? Kasi minsan, mga kapatid, parang pag hindi mo talaga, kaya mga kapatid, kung pag hindi mo alam, talaga madi-discourage ka talaga. Bakit ganito na lang nangyari sa buhay ko? Ginagawa ko naman yan, ba't puros pagsubok na lang? Hanggang dumadating sa point na parang ayaw mo nang magpatuloy kasi sa mga bagay na yan. Pero di mo alam, mga kapatid, sabi ng Bible, ito pala. But also to suffer for His sake. Amen? The Bible says in 2 Timothy chapter number 3, verse number 12, Yea, and all that will live godly in Christ Jesus, anong sabi niya dyan?
shall suffer persecution. 2 Timothy 3:12. So mga kapatid, kung pinipersecute ka dahil namumuhay ka ng tama, hayaan mo lang yan sila. Huwag mo silang pakinggan. Kasi kung pakikinggan mo sila, sige, ganito na lang pala gawin ko. Total, nagbago na nga ako, tapos ganito pa yung ginagawa sa akin. Di. Kung ano nilang ginagawa nila, yun na lang din gawin ko. Panalo ka ba o talo ka? Pag nagpadala ka mga kapatid, talo ka talaga. And that is why mga kapatid, if we're having persecution in our schools that grabe kahaba ng palda, parang janitor dito sa school Kaya mo lang mga kapatid. Grabe kung makapagsalita, kala mo kung sinong righteous, hayaan mo lang mga kapatid. Grabe marami po yung mga ganyan sa school po mga kapatid, tama? Aasarin ka nila, pastor. Tawagin ka ng pastor. Ganito, ganyan. Pero mga kapatid, let us always remember, if you're going to live godly in Christ Jesus, you will suffer persecution. Alam niyo po mga kapatid, yung persecution ngayon, hindi naman yung katulad ng persecution before. Napapatayin ka. Papako ka sa krus ng patiwarik. Ibaburn ka ng buhay. Ngayon mga kapatid, yan na lang yung persecution na maririnig mo. Yan na lang yung mga persecution na mangyayari po sa atin po mga kapatid. Makakarinig ka ng mga hindi magagandang salita. Pero kung ilalagay mo yung buhay, alam niyo po bang may nakulong sa China na pastor? Alam niyo po kung bakit? Dahil sa church. Nalaman ngayon ng government ng China na meron silang underground church. Kasi nga mga kapatid, they are communist country. Imagine that. Dito ba, pag naganyan ka, kukulong ka ba? Hindi. Pag sinabihan ka ba ng ganyan-ganyan o whatever persecution sinigawa sa'yo, ano ba mangyayari sa'yo? Kaya mga kapatid, when it comes to that, don't be so emotional. You have to stand fast. Be brave, be courage, mga kapatid. Kasi kung hindi, tingnan mo yung China, kawawa sila mga kapatid. Imagine mo, ano bang ginagawa mo? Nangangaral ka lang naman ng salita ng Diyos, kukulong ka. Because the China is a communist country at hindi ka talaga pwedeng basta-basta doon magganyan-ganyan mga kapatid. Dito, kahit magsalita ka dyan sa labas, sabihan ka na parang buang man to, nagsasalita-salita dyan sa labas. Ganda lang yan mga kapatid. Hindi po yan something that na parang grabe yung persecution na matatanggap mo sa buhay mo. Amen? So that's how you need to understand po mga kapatid. If we believe on Christ, in your behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflicts which ye saw in me, and now here to be in me. Mga kapatid, always remember that the perdition will always come to destroy and destruct you. But whatever conflict that Paul has po mga kapatid na nakita nila kay Paul, and now mga kapatid, narinig nila sa kanya mismo. So mga kapatid, ang tanong dyan, ano pong gagawin natin sa buhay po natin? Ano pong gagawin mo mga kapatid sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Mga kapatid, as the Bible encourage us, that kailangan po nating magpatuloy sa lahat po ng ating nalalaman. 2 Timothy chapter 3 verse number 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kaya mga kapatid, kung yung buhay mo tingin mo parang kulang ka pa, i-check mo palagi sa salita ng Diyos. Tignan mo yung buhay mo sa salita ng Diyos kung saan ka nababanda. Kasi doon mo marirealize mga kapatid na kailangan ko palang lumago.
para mas makapag-stand ako sa problema na darating sa buhay ko, mas maging bingi ako doon sa adversary, mas magpatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos, at mas mabuhay dapat ako ng tama kaysa sinasabi ng tao na hindi okay lang yan. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot po yung panahon ngayon natin. Ang dami kong naririnig na okay lang yan. Kahit saan ka, okay lang yan. Basta ang importante, nagsisimba ka. Alam niyo po mga kapatid, sa ngayon hindi ko po sinasabi yan. Magsimba ka kung saan nagsasabi ng tama yung nagsasalita. Yung iko-correct ka. Yung hindi ka ibibaby sa ginagawa mong kasalanan. Mas magandang kino-correct ka, nire-reprove ka, kasi after niyan mga kapatid, there is always an instruction for us. Kesa naman nandyan ka, pupunta ka kung saan ang gusto mo, kasi feeling mo dyan, hindi ka kino-correct o whatever, ganito yung ganyan, ang tanong, lalago ka ba? Kaya mga kapatid, ikaw mismo sa buhay ng bawat isa po sa atin, lagi mong titignan yung sarili mo kung lumalago ka ba talaga sa Panginoon. Babalikan mo lang yung verse. Only let your conversation as it becometh the gospel of Christ. Now, hindi lang po yan sa pakikipag-usap mo mga kapatid, but that is a manner of your life. Saan ka nababanda? Ano na bang meron ako ngayon pagdating sa buhay bilang isang Kristiyano? Magpapagamit ka ba sa Diyos o magpapagamit ka sa adversary mo? Hahayaan mo bang i-destroy ka ng adversary o hahayaan mong gamitin ka ng Diyos? Para in our church in here, we can stand fast in one spirit, one mind, striving together for the faith of the gospel. Kaya mga kapatid, yung bagay na gagawin natin sa magbabatil, that's one thing na we're striving together for the faith of the gospel. Because we know they need to hear it. Amen? At mga kapatid, hindi po ito laro. We're not trying to play games in here. We're not in the playground para lang po maglaruin yung mga bagay na yan. We're serious about that. And we have to be serious when it comes to that. Amen? Most especially in our life as a Christian po mga kapatid. Kasi kung hindi po tayo seryoso, pagdating mo sa school, makikita mo yung sarili mo kung seryoso ka ba talaga o hindi. Pagdating mo sa trabaho mo, makikita mo talaga yung sarili mo kung seryoso ka ba talaga o hindi. Amen? Mga kapatid, I hope that we learn something from that. And I hope that it helps us to think about our life as a Christian. Kung makapagpatuloy ba tayo at kaya ba natin pagpatuloy kahit anong dumating na mga bagay po sa ating buhay. Amen? Don't let the adversary destroy your life, destroy your Christian life. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa bagay na inyo pong pinakita po sa amin sa inyo pong salita. Dalangin ko po Diyos na ikaw po ang patuloy na magbigay po sa amin ng lesson, O God, and Lord, ikaw po ang patuloy na mag-feel Panginoon ng mga bagay na hindi ko po nasabi. Dalangin ko po Diyos na ikaw po ang magkunbig sa aming puso at isipan na makapagpatuloy kami, Panginoon, in spite na meron pong kalaban, meron pong adversary. I pray, Father, na ikaw po ang patuloy na mag-remind po sa amin na makapagpatuloy po kami. Dalangin ko po, Diyos, na pag-ingatan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng lakas, wisdom to face everything in our lives. In Jesus' name I pray, Amen. So tawagan natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.